Dadaan po kami dito sa farm. Ayan, kakaano lang po ni Tekporen. Nandito kayo si Tekporen. Parang tahimik. Ay! Tekporen! Dito muna saglit. Mamaya! Mamaya, hapunan. Sa bahay. Ay! You forget our birthday. Ay, birthday namin ni ano? Oh, akala ko di ka nabasa ng ano? Nagluto kami kahit ano pang, alam ko naman na mga ano natin nangyari dito. Kaya syempre pagod na pagod doon sa doon pa. Hindi pa kami na medyo parang di ka pa kaya nakalimutan na namin. Parang di ka pa natulog ah. Alam ko naman, naiintindihan naman namin ni Flor yun. Binabantayan ko nga si Tetra, baka kung sana, so kaya nga puntahan ko ngayon eh. Baka magdala ng load eh. Ay, wag naman. Tingnan ko. Pero nakakalungkot pala pag ganun pala, Kuya Pore, no? Yung ano, hindi mo maisip talaga, no? Pero talagang napanood ko lahat yung ano eh. Yung mga live eh. Pati nga si Brian eh. Na lungkot, nanood siya. So, di ba? Ano nangyari? Pero hindi sa ganun sana na paraan, no? Paraan. Wala namang pinagawa yan. Wala namang alam na problema. But sa loob pala nila, meron silang pinatago. Wala na rin ako sa iyo. Ito, ipiflex ko na yung girlfriend mo. Parang kasakit therapy. Masakit din yun. Masakit sa'yo, din. Hindi ko mayan yung girlfriend ko. Hindi ko maipagyabang. Hindi ko maipagilala. Hindi ko maisigaw sa buong mundo. Bray, ikaw bigyan ano yung kitang opinion? Wala lang yung ginawa talaga ng tatay niya. Parang wala lang. Ang kumuha sa kanya sa lugar niya, parang wala lang talaga. Kaya alam mo ba, Kuya Pore, pagpasok ng ganun, parang naramdaman ko yung ano, lungkot. Talagang yung vibes ba? Oo. Yung syempre, tinuring natin talaga naman siya pamangkin eh. Well, hindi naman iba talaga. Nalulungkot tayo kasi nga, ganun nga, sa ganung paraanan ang nangyari ang paghihiwalay. Oo, pwede naman maghiwalay na talagang masaya. Pwede naman sabihin niyang gusto niya na sa mama niya, di ba? Hindi na lang sana ako nag-hysteric na nagkanak na. Talagang makakasuwa. Oo, pinanood nga kita eh. Si Bray nanonood din. Bray, ano masasabi mo? Sinabi lang nilang sabi na anong problema. Oh. Ano masasabi mo sa aming panganay? Talagang inano niya si Dave. Kahit na talagang tinuring namin siyang pamangkin. Anong masasabi mo sa kanya? Lisa, kung sino pa yung umaan sa tatay niya, hindi ko matanggap-tanggap. Doon pa siya pumanay, ano? Oo. Di ba pag nandyan sinasabi niya, kalaban niya, di ba? Demanda natin yan, ika. Ngayon, natausap pa sila, ano? Ang galing. Sana maisip ni Dave yung lahat-lahat ng bagay. Alam ko, bata ka pa, marami ka pang mararanasan sa ganyang edad. No, Tekporen? Ano pa lang yan eh, parang nag-i-start pa lang siya, tuldok pa lang yan. Pero pag nasa tamang ano na talaga siya, maging matured, dun yung may isip, napakasakit, Kuya Eddie. Baka nag-aabang lang sila ng may makita ng masama, may record doon. Wala naman talaga silang makita, wala naman ginagawa, di ba? Oo naman. Ang importante doon, Kuya Poren, tayo, talagang di tayo matatakot kung ano yung sinasabi nilang ano. Oo, but kaya mamaya sa pupunta sa DRT. Anong oras ba naman? Panghapon. Hapunan. O 5:30. 5 o 6 awa.
palis pa lang sila, DRT pa lang, alas ko. Nawala yung paborito mong ano? Yung buro, isda. Gulay. DRT sila. Sarap. Alam ko naman din na ano, hindi naman talaga tayo makakapag happy-happy. Ano lang, panghapunan lang, simple celebration. Siyempre, apektado naman talaga tayo lahat. Okay. O sige, puntahan ko na muna para makamusta ko sila lahat. Tahimik po eh. Babatiin ko lang po si Flor kasi at saka si Chavis kasi nandito. Pagaling na rin po yung mga ano nila, tule. Thank you. Tahimik yung ano. Ikaw naman ang ano yung pakiramdam mo sa nangyari? Nakakalungkot. No? Di mo maisip. Ano mapapayo mo kay Dave natin? Dave, sana sa mabuti kang kalagayan. Sana maisip mo yung ginagawa mo ngayon ay mali. Nandito yung mga nagmamahal ng totoo sa'yo, na bumalingan sa'yo. Sana maisip mo na talagang mahal na mahal ka nila, pero sinayang mo. Si Ate Pat po kasi, mula nung sa bahay sa kabila, no, nakasama mo sila. Hanggang dito. Ay, nangingilabot ako. Namataas yung ano ko, balahibo. Ganun pala yun. Bakit ganun? Ba't nangilabot naman ako dito? Tumaas ang mga balahibo ko. Sa sobrang tahimik. Sobrang tahimik. Ay! Ayun o! Taas ang balahibo. Diyos ko, Lord. Tinayin niyo po. Talagang, ano sila talaga, talagang nagdamdam, dinamdam. Oo. Lahat nalulungkot. Pero, ang ano naman kasi, hindi naman first yan eh. Kumbaga, meron lang nauna, pero, inano lang. Kumbaga, pinatawad. Kumbaga, binigyan ng pagkakataon ulit. Ngayon, inulit na naman yan. Marami ng pagpapatawad ang nangyari. Pero siguro, yung ito, matindi. Kung ano nila. Ayun niya. Yan, Ate Pat, maraming salamat sa iyong opinion. Nandiyan ba si Nanay Jack? Natutulog yata. Si Tekram? Wala. Amalis. Nag-television. Sabi mo sa kanila, panghapunan doon, no? Punan tayo. Parang ganun lang, sama-sama lang ba, makapagkain ba tayo kahit papaano. Huwag ka na magluto dito. Kasi puntahan ko lang muna. Thank you. Ang birthday namin ni Ann mo, hindi namin makakalimutan to. So, check po natin yung pagpasok po natin dito. Ayan. So, pasok tayo dito. Natutulog po yung mga iba po. Hindi ako nakatulog kasi kagabi. Kaya nahiga ako. Nagigilip sana ako. Dapat ang kinukuha kong message, anong birthday wish kay Flor or sa akin. Happy birthday to you. Pero ngayon para mensahe para kay Kuya Debang ano ko eh. Talagang nabilog siya nila si Daisy tsaka si ano. Ito nga galing na sa bibig ni Apple na sila yung nakakausap niya. Daisy at saka si Francis. Problema ka Telegram ni Kuya, yung po sinasabi ko sa kaya inyo. nga, Ayan, parang anong hinahanap ni Ramil. Alam po ng mga ninang yun, yung mga titas sa Hong Kong. Hindi ko ba alam kung ba't nagkaganon ng ang lakas ng nila yung dalawang na yun. Matagal na nung palang nabilog. Kaya may aral po akong natutunan. Matagal na siyang na-influensya ng lalo na. Meron pang babaeng kasama.
Si Dave naman, gusto yung may ganun-ganun. Siguro, gano'n. Kaya, ano nila, napamahal ka na rin sa amin. Kaya lang, siyempre, desisyon mo na yan. Wala na kaming magagawa. Tapos pati si mama mo, sang-ayon na rin sa... Susundo po sa kanila. Wala namang problema, Dave, kung naging maayos sila yung pag-iwalay eh. Hindi yung ganyan na parang tinakasan mo na lang na gano'n ang tatay mo. Pero inisip mo man lang sana yung nag-isip ka man lang sana nung unang-una kung ano yung mga ginawa sa ni Tatay Ram. Yan, hindi mo naman siguro makalimutan yun. Bilang respeto man lang sana. O tatay, talagang gano'n, nagtapat ka na talagang doon na yung ano mo. Hindi ka naman pipigilan. Diba noon pa, ganyan na rin sana yung ano mo, kaya lang, nadali sa Tito Jun, sa halos magdamag kang pinaliliwanagan ni Tito Jun mo. Pero nabago ka. Akala ko tuloy-tuloy na yun. Diba nung nag-live pa nun, sinabi mo na, kumbaga, naging, pa nga yung, meron pang isang napanood yata sa TV na yung naging, ibig sabihin, nabuksan yung pag-iisip mo sa madaling salita. Kaya, yun yung inaasahan ko na dire-diretso na yung okay na yung napaliwanagan ka ni Tito Jun mo. Kaya naman si Tatay Ram mo, palagi niya nagpapasalamat kay Tito Jun mo kasi nga, na ka sa mali. Eh yun pala, sinaway mo rin pala yun. Kasi nga, di ba, nagtiwala na ang tatay mo, binigyan ka na ng cellphone. Kumbaga, napanatag na rin yung loob niya. May isip ka na, mag-18 ka na. Kaya naman, yun, ang sana, yung magpaalam ka ng maayos, hindi yung kung saan nakarating ang tatay mo na halos walang tulog. Bilang man lang sana. Kahit ganun na lang, inintindi mo na lang sana, hindi na mapapagod si tatay. Tapos, pagka bumalik pa dyan sa Maynila, yun nga, wala pa siyang tulog. Yun pala, inatid na pala, kasi inalaman nila, na pagbabalater talaga. Siguro, yun, napanood ni Francis yun. Kasi natakot yun, siyempre. Siyempre, talagang, may mangyayari. Kaya bigla yun. Hinatid niya sa nanay niya. Kumbaga, umiwas doon sa planong, doon sa life na pero naman, nung na yun, nagkausap yata sila ni Tatay Ram niya. Kaya hindi na nagtuloy yung blatter. Ako rin naman, ayaw ko na yung mangyari pa yung gano'n. Sinabi ko na rin yun. Kung pwedeng ayusin, talagang kahit na pilitin natin si Dave na bumalik dito, kung hindi naman siya masaya. Kung ano pa yung maisipan niya sa buhay niya. Hindi, siyempre, hindi mo na pipigilin. Nasa maayos silang napag-iwalayan. Hindi yung pinakita pa ni Dave na yung mga nagbabas sa Tatay Ram niya, kinampihan pa niya. Kaya yun lang hindi ko lubos na maisip na nakakampihan pa yung nangbabas sa Tatay Ram niya. Pareho kayo ni Kuya Poren, ganyan din yung... Ewan ko nga ba kung ano yung napakain ni Francis sa kanya. Pag masasabi ko ng diretsahan si Francis talaga, ang nag-ano sa kanya. Tapos tumutugon na lang si Daisy sa kay Francis. Ayun ayon doon sa napanood ko sa nanay niya, yung
video ni Ramil eh. Sabi sa amin, gumagawa. Sana ganun na lang ang ginawa mo, Dave. Oh, madami na akong luhang tumulo sa'yo na bilang nakasama ka namin dito, napamahal ka na rin sa amin. Isa ko pag kinaiiyak yung parang wala ka nang natira man lang kahit katiting na pagmamahal sa tatay mo. Sana man lang binalikan mo yung dati. Hindi naman sa parang nagdadamali ako. Kasi kahit sino, alam naman yung mga umpisa ng buhay mo. Wala akong naramdaman na kahit konting pagmamahal sa tatay Ram mo. Yung pa yung isa kong dinaiiyak. Wag na kami. Hindi ko akalain na gano'n pala kalakas sa'yo yung mga nambaba sa tatay Ram mo. Pagka, ang ganda ng ano natin, sabi ko pa sa'yo. Aba, ba't kung hindi ako lumabas? Aalis ka na pala sana? Ay, aalis na kasi nagpaalam na pupunta sa nanay niya eh. Pinayagan na siya 3 araw dahil. Hindi, andyan na yung driver, si Anthony na maghahatid. Ba't kung hindi ako lumabas, hindi ka man pala magpapaalam sa akin, sabi ko pa. Hindi, nangiti siya, tumatawa siya, bigla siyang bumaba sa sasakyan, nag-bless. O God bless ka ako. Huwag ka akong magkukommute na uuwi. Tawagan mo si Martin, Martin minsan si Anthony, yun ang pangalan. Minsan Martin, minsan Anthony. Tumawag ka sa kanya, huwag kang magkukommute. Pasusundo kita sa kanya ka. Huwag kang mag-commute. Opo, sabi naman. Tapos, nagugulat na lang ako sa mga nag-message yung mama niya. Kaladyak, na ganun-ganon. Nagugulat na lang ako sa mga sobrang napapaniwala ni Francis. Pero ganun pa man, sana mapabuti na lang siya. Yung sa pinili niyang buhay. Sana minsan makita ka namin, mapasil ka dito na masaya tayong magkita-kita. Yun lang maano ko sa'yo, guwapo. Sino pa man na kaanib nila, kami wag nang isasama dito. Para hindi na lang maano yung lola mo, hindi na lang ma-stress tatay mo. Para stop na lang doon. Kung sila na lang. Saan ka man, panuurin na lang kita. Para makumusta ko naman kung ano lagay mo. Sana mapanood mo ito po. Ayun, Inda, maraming salamat. Birthday ni Tita Lisa mo ngayon. Kaya mamaya, meron daw siyang pa-dinner doon sa kanila. Sana kung nandito ka. Lagi pa naman yung present sa birthday ko. Pag ano, naglalaro-laro pa kami. May games. Talaga yung buhay na siya, mamimiss ko yun kay Deb yung pag pupunta sa bahay. Yan. Nung nag-live silang una, kasi nga, sana, sa sobrang galit ko sa mga nadidinig ko na lumalabas sa bibig ni Daisy. Kaya kumbaga nalabas ko yung galit ko na nasabi ko yung iyak ako nasa iyo na isaksak mo sa baga mo. Pero sa galit ko lang yun. Kaya ganun lang ang dating ng pagsasalita. Gusto ko na sumugod nun dito. Anong oras na? Nakikita ko naman okay na kayo. Inaalalay kayo. Doon ba tayo yung balahibo ko? Tapos si Bray, nakita ko yan, tumatango si Bray. Pinapanood din kayo ni Bray Ganun. Kumbaga lumabas yung bang galit ko na masyado. Mas okay na yun na nailabas nyo. Kasi mas gandang pakiramdam pag nailalabas Inda. Sobrang lait niya. Siyempre anak ko yan. Siyempre, kumbaga, pinipigil naman ako palagi. Kasi alam mo naman si Ramil, sobrang baba ng hayaan nyo lang kulang lang sa pansin yun. Tapos,
ano daw, kung ano-ano yung paninirang lumalabas sa bibig niya, na kasinungalingan. Alam lang Diyos, puro kasinungalingan yung sinasabi niya. Kaya yun, hanggang doon na lang, Dave, Apo. Sana, mag-ingat ka na lang palagi. Bye-bye! Bye-bye! We'll be out till late under the starshine. I wish that I didn't have to wait. Autumn leaves, please hurry before I start to worry and his face gets blurry. My love, I send you kisses. My heart belongs to no but you. It won't change. My love, I send our best wishes. Snow will fall Pakis nga po and dyan. I'll be on your